Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibin natin, huli si Speaker. Tamba, wag kang magmalinis. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po napag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At eto na nga, simulan na po natin to. At saka ngayon lang siya nagsalita tungkol dito Oo. tungkol sa usapin ng flood control. Suportado niya. Oo, Investigahan natin lahat yan. Sino pa man yan. Kasi nga parang ang pinararatangan ang leadership ng Kamara ng Representante. Kahit na kami. Kahit na ako. Pateka, sinabi yan? Hindi pala ako kasama. Ang sabi ng House Tricom, wala silang sasantuhin Wala. Di ba? At ngayon, nagsalita rin po si Speaker Martin Romualdez bilang leader ng Kamara ng Representante, may dapat lang papanagutin. Walang kukonsintihin. Hindi. Grupo nila, ang sumulat mismo yung business owners ng BGC. Dapat lang. Yes. Oo. Kasi concern na sila. Yes. At may mga nauna na rin pong nabiktima sa bagay na ito. Naku po. Hindi po ito AI. Totoong Hindi. tao ito, pero peking bumbero. Ganun ba? Nagpapakilalang bumbero. Mag-ingat kayo. Oo. Kayo mga nagpapakilalang bumbero. Wag kayong magpapakita kay Speaker Martin Romualdez. Bateka. Baka mahalihaw kayo ng Ano nangyari kay ng Speaker? polo niya, Galit na ba si Speaker ngayon? galit na galit. Jen. Tagal na hindi nagsasalita si Speaker Ito sa mga nagsalita. pangyayari ngayon, ha? Sabi niya, hindi ako, nananahimik ako rito, guguluhin niyo ako. Oho. Lalo na kayo, mga bumbero nagpapakilala, hindi, peke pala kayo, ha? Yung mga gumagawa ng AI, lahat na lang, sinabi niya eh. Pati si Speaker, nakialam ba Oo, nakialam na. Sabi niya, Pateka. Jen, ipakita mo sa akin yung loloko na yan. Oo. Halibasin ko ng yan. Sasapatusin ko yan. Oho. Sabi niya, Sige nga. let me be clear. Pa? Iliwat mo sa sariling wika natin, Oo. sa Espanyol. Sige. Let me be clear. Magkaliwanagan nga tayo. Yun. Yan, oo. Tama. Mm. The House of the People Ang tahanan ng mamamayang Pilipino will never condone corruption. ay hindi kailanman kukonsintihin ang pagnanakaw o ang korupsyon. Yun. Whether in public works, Kung yan man ay sa mga pagawaing bayan, local governance, sa lokal na pamahalaan, or any other areas of government service. o sa iba pang sangay ng ating pamahalaan. Allegation of wrongdoings must be investigated thoroughly. Yan ang ang investigasyon sa mga maling gawain. Oo. Oho. And address decisively. At dapat malaman natin kung saan sila nakatira. Ano address? Anong address? I fully support initiative Ayan, for independent scrutiny Ba? and fair prosecution Oho. to ensure that those who betray public trust are held accountable under the law. Pero parang nakangiti siya sa larawan Yung picture lang niya. Yung picture. Pero ang mensahe, mabigat Mabigat ito. Mabigat po ang mensahe. Nakangiti sa picture si Speaker pero napakabigat po ng mensahe niya, no? At hindi nga pa, eto mga kababayan, mag-ano lang tayo, real talkan lang, no? Parang hindi ka panipaniwala yung makanyang sinasabi sa kanya namang ginagawa. Diba? Speaking of flood control anomalies, nako, eto, masyasyak kayo mga kababayan, magugulat po kayo dito sa balitang ito. Yan po, si Sara Diskaya. At yan po yung kanyang attorney. Ito po ang balita mga kababayan, no? Nako po, nalito lang. Nalito lang, binawi ang sinabi ni Sara Diskaya. Tila binawi ng abogado ni Sara Diskaya ang sinabi nito sa Senate hearing na sabay-sabay nagbid ang siyam na kumpanya. Giit niya, nalito lang ang kliyente at walang sabwatan sa proyekto. Ayan mga kabayan. Matapos silang sabihin doon live sa Senado, ngayon naman po ay binabawi na po nila. Pwede ba yun?
Under oath po sila ha, nagsalita po sila sa Senado, under oath po sila. Lahat ng sasabihin nila ay pawang katotohanan lamang. Pero bakit ngayon? Hindi ba pwedeng i-contempt ang mga ito? Dahil sama nyo na po itong attorney niya. Bakit? Hindi raw sabay-sabay. Sabi nga, sabay-sabay, di ba? Na nagbibid sa isang proyekto itong siyam na kumpanya. At saka mga kabayan, no? Sabihin na po natin, hindi po sabay-sabay na nagbibid yung siyam na kumpanya na yan. Pero normal ba na siyam na kumpanya, siyam na firm ng mga construction firm, no? Iisa lang po ang may-ari, mga kababayan. Diba? Masyado ka namang gahaman. Diba? At saka ngayon lang siya ng salita tungkol dito tungkol sa usapin ng flood control. Suportado niya. Investigahan natin lahat yan. Sino pa man yan. Kasi nga, parang ang pinararatangan ang leadership ng Kamara ng Representante. Kahit na kami. Kahit na ako. Teka. Sinabi yan? Hindi pala ako kasama. Tama rin yan Dapat ding marinig natin sa kanyang panig mismo ang ganyang mga pananalita. Kasi ang sabi ng House Tricom, wala silang sasantuhin Wala. Diba? At ngayon, nagsalita rin po si Speaker Martin Romualdez bilang leader ng Kamara ng Representante, may dapat lang papanagutin. Walang kukonsintihin. Hindi po nila kinukundina. Hindi po nila kinukondone, kukonsintihin. Yes. Ito hong anumang pagnanakaw sa kabangyaman. Tama yan. Tama. Ano pa sinabi? Yun lang. Ganon? Oo, dalawa. Kanya sinabi yung mga bagay niya. Habang nagkakapi kami kanina, Jen. Wow. Sabi niya, Nelson, sabihin mo to sa saganang mamamayan. At sabihin mo dun sa isang senador na nagngangalang Ayan. Kaya may nilabas na statement. Kaya mahaba-haba yan Office of the House Speaker. Oo. Ayun. Yung kinuha nating statement ay bahagi lang. Bahagi lang nung kanya. So, tama yun. Kasi maraming nga nananawagan ngayon na bakit para bang tahimik si Speaker tungkol sa usaping ito. So, ngayon nagbigay na siya ng kanyang pahayag ukol dito sa usapin ng graft and corruption. Yes. Eto naman. May pera ka pa ba dyan, Jen? Medyo meron pa naman. Etneb. Etneb at saka tapwe. Gusto mo bang magkapera ng legal? Pero nang dahil sa flood control, ito legal to Legal. Pero flood control ang pagmumula nito. Marami din namang flood control projects na legal. Pwede ako, pwede. Ito, mabilis lang ito. Pwede. Ito ay hindi kailangan ng construction worker. Okay. Hindi mo kailangan ng construction company. Hindi mo kailangan makapag-bidding. Teka, parang maganda yan Magandang pagkakita. Opportunity yan. 500,000 pare ko. Kalahating milyon? Sandali lang. Hindi ka na makikipag-bidding. Hindi mo kailangan ng construction worker. Okay. Kailangan mo lang matalas ang iyong mga mata. Sige. Okay ako dyan. Call ako dyan. Ano nagawin ko? Bumili ka muna ng plane ticket. Mamumuhunan ka, siyempre. May puhunan ito. Kung kalahating milyon naman, pwede na ako dyan. Bibili ka muna ng ticket papuntang Cebu. Yes. Cebu? Pwede. Magkano ba ang pagpasahin? Balikan ngayon, siguro, almost 10,000. Ang maximum na yung 15. Medyo sabi mo, gumastos ka na ng 20,000. Pati board and lodging. Okay, kaya. Kalahating milyon na kapalit tawagan mo si architect, Flo Catalan. Nasa sa Cebu. Libre ka pagkain na doon. At saka si Kuya Benji Mutya. Ayun pa. May susundo pa sa atin sa... Kailan tayo pupunta? Total weekend ka. Mamaya punta tayo. At saka ang Kuya Jomar. Kuya Jomar Dueñas, parating po kami Cebu mamaya. Pupunta kami mamaya, ha? Opo. Ano ba? Kasi kikita kami ng 500,000. Babalatuhan na lang natin sila. Individual to. Individual, oo. 500. Isang milyon. Isang milyon, pare ko. Ano ba naman? Sana pati mapupulot yan Ganito lang ang gagawin nun. Simple lang, Jen. Paano yan? Pupunta, saan ba yung
5th District ng Cebu. Pupunta lang tayo dyan. 5th District ng Cebu. Saan man yan, ha? Okay. Pupunta tayo dyan, tapos maglalakbay. Di ba, yung may mga ilog-ilog dyan? Oh, Babaybayin lang natin yan. maganda dyan sa lugar. Babaybayin lang natin. Okay. Tapos pag may nakita tayong flood control project na hindi maayos, bawa sabi ng mga residente dito, may flood control, kaya lang, hindi naman ginawa. Oo. Hindi tinapos, hindi ano. Meron na tayong 500,000 pesos. Ituturo lang natin. Tuturo lang. Picturean yan, no? Riwa po yan, pare. Yan ay sa kagandahang loob ni Congressman Franco Prasco ng ikalimang distrito. Yung asawa ata ng Secretary Frasco ng ano yan? Oo. Tourism. Ang sabi niya, nag-o-offer po ako ng reward. Personal ito. Aba. Hindi ito sa pondo ng bayan. Personal na bulsa ko ito. So, china-challenge na ngayon, parang gusto niyang patunayan na sa kanilang lugar ay walang irregular na flood control projects. Meron silang mga proyekto na implement flood control projects, pero hindi, ang tawag doon, hindi dispalinghado. Oo, ganun ba? Kasi ganun, parang ganun lang ibig sabihin eh. Parang ang tingin ko dito ay at least. So yan mga kabayan, doon po sa mga gustong kumita, no, 500,000, o yan, no, mag-ano na kayo, mag-report na kayo ng mga flood control project anomalies. Dyan po yan sa Cebu. Ayon po yan sa balita. Pero itong balita mga kabayan, no, ito, ngayon tinitira na nila si Toby Chanco. Si Representative Toby Chanco mga kabayan, tinitira na po ng ilang mga representatives din. Ito po mga karibin natin ng balita. Inuugnay si ako Bicol Party List Alfredo Gabin ang pag-iingay or iniugnay, okay? Iniugnay ni ako Bicol Representative Alfredo Gabin ang pag-iingay ni Navotas Representative Toby Chanco kaugnay sa ng mga insertion sa 2025 national budget sa pagkabigo umano nitong maging speaker at chairperson ng makapangyarihang komite. Committee on Appropriations. Ayan mga kaubayan. So tinitira na nila ngayon si Toby Chanco mga kaubayan sapagkat ito ang pinakaunang naglabas ng kanyang yung pinakaunang congressman na naglabas po ng kanyang galit dito po sa administrasyong ito, no? At diyan sa mga flood control projects na yan. Ngayon tinitira na siya kasi parang bumaliktad ka. Biruin mo, siya po yung tawag ito yung manager sa campaign manager yan ng kanilang alyansa, pero siya ito ngayong masigasig na naglalabas ng mga kalokohan dito po sa House of Representatives. Yung iba siguro ko mga kababayan hindi lang makaimik dito po sa mga bagong mga ginagawa, mga kalokohang ginagawa sa House of Representatives. Buti na lang. At ngayon, alam na natin kung anong mga nangyayari dahil po yan kay Representative Toby Chanco. Pero eto nga, sa kasamaang palad naman, siya naman po ngayon ang binabakbakan ng ilan niyang mga kasamahan. Nako. Gusto niya patunayan, naayos kayo flood control project sa kanila. Ano mang mga proyekto na na-implement sa kanilang distrito. Parang gano'n ang ibig sabihin. Sa'yo, pero ang pananaw ko dito, gusto niyang alamin talaga kung may mga anomalya sa lugar niya na hindi niya nalalaman. Kasi baka may napalusatan siya. Baka may gumawa dyan ng... baka meron dyan nagpaano ng complete, tapos hindi naman ginawa. Sasabihin niya, kaya nyo na. Hindi ko nalaman yan. Hindi ko lang nalaman yan. Buti na lang, in-report niyo sa akin. Ganon? Hindi ba? Parang... Anyway, ano ba sabi niya? Sabi niya, reward. Offering a personal reward of 500,000 for any credible information that may lead to the finding of any anomalies or irregularities in DPWH flood control projects within the 5th District of Cebu. Ayun. So yan mga kabay, parang feeling ko gusto lang po nilang libangin, aliwin or something na pampalubag loob. Itong ginagawa niyang reward na 500,000 pesos sa makapagtuturo
At may ebidensya yan, mga kababayan. Dapat lang. 500,000 po yan eh. Sa mga flood control anomalies. Nako, paano yung mga substandard? Pwede ba yun? Pasok ba yun sa 500,000 na rewards? Yung mga substandard na mga gawa ng DPWH, dapat kinaklaro kasi baka mamaya, hindi, nako, baka mamaya maraming 500,000 yan. Baka kasi marami po ang, maybe lang. Kasi nga, nagagawa nga nilang magkaroon ng ghost project eh. Ito pa kayang substandard na project? Malaking posibilidad yun, mga kababayan, di ba? Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po natin, mga kababayan, ang inyong opinion. Maraming salamat po.